transferring funds from deactivated GCash number to your new GCash account? Kung paano, tara, alamin natin. Basahin muna ang mga dapat tandaan bago gumawa ng report o mag-submit ng ticket kay GCash. Una, gumawa ng bagong GCash account at ibigay ang mga information na katulad ng nasa old account. Pangalawa, kailangan fully verified na ang bagong GCash account mo. And now, let's proceed to our video tutorial. Una sa lahat, buksan mo ang iyong GCash app and then click Help Center na makikita mo dito sa video. Scroll down mo lang at hanapin ang Protect Your Account and then click. And then scroll down mo lang ulit and then choose Lost SIM or Phone. At yan ang magiging paraan para makapag-submit tayo ng concern kay GCash. And then, i-click nyo lang ang link na ito. At magtungo muna sa concern category at piliin ang I want to transfer my funds and services from my old to my new account. Pagkatapos, simulan na ang pag-fill out sa mga hinihinging impormasyon. Siguraduhin na magkatugma ang inilagay na impormasyon sa old account at sa new GCash account. Katulad ng una, email na ginamit sa old account at new account. Pangalawa, GCash registered full name. Pangatlo, ilagay ang bagong verified GCash number. Kung kinakailangan, gayahin ang format tulad ng nasa ibaba. Pang-apat, regular account ang piliin sa account type or depende sa type of account na ginawa mo sa old GCash mo. Pang-lima, ilagay ang old GCash number, ganun din ang new GCash number na kailangan ay fully verified na. Pang-anim, ilagay ang mga hinihingi pang impormasyon tulad ng pangalan, middle name, apelyido at date of birth. Pang-pito, ilagay ang email or Gmail na ginamit nyo sa old GCash account. Pang-walo, piliin ang deactivated SIM due to failed SIM registration. Sa tanong na what happened to your old number. Pang-siyam, dapat alam mo kung magkano ang laman ng nasa old account mo para sigurado na yun ang amount na ito-transfer sa new account mo. Pang-sampo, kung wala kang GCash Mastercard, ilagay ang NA or not applicable at kung meron naman, ilagay ang 4 digits na hinihingi. NA din sa GEnsure policy number and no naman kapag hindi ka nakasubscribe sa GLife. Ngayon, lagyan ng checkmark ang mga sumusunod. Tandaan, dapat nasa gallery nyo na ang valid ID at ang selfie mo na hawak ang valid ID para ready to attach na. Sa notarized affidavit, kung hindi fully verified yung old account mo, kailangan mo ito. Pero kung verified naman, maaaring hindi mo na ito isama sa pag-attach ng files at hayaan mo na lang na naka-checkmark. Ilagay nyo ang concern nyo sa box na ito tulad ng inilagay ko.
Sa last part na ito, i-click mo ang add file at i-attach mo yung picture ng valid ID at selfie mo with your valid ID and then submit. Pagkatapos maging successful ng sinubmit mo, hintayin mo lang ang response ng GCash sa email mo. Dahil bibigyan ka nila ng ticket number na kung saan pwede mo silang i-follow up araw-araw. Tandaan, iwasang mag-submit muli ng ticket with the same concern upang hindi matabunan ang first ticket na ginawa mo base sa experience ko.